Kung minsan, tadhana mismo ang pumuputol sa koneksyon natin sa isang tao dahil sa maraming dahilan. Ngunit ilang taon man ang lumipas, kung kayo ay para sa isa't isa, ay tadhana rin ang gagawa ng paraan para muling magtagpo ang inyong landas. Ako nga po si Marian Vidal. Sino ho ba to? Kunot ang noong tanong ni Marian sa babaeng tumawag sa kanya sa cellphone. Hindi niya ito kilala dahil hindi naman nakasave ang phone number nito kaya nagtataka siya sa kung ano ang pakay nito. Kung ganon, ikaw po bang anak ni Mr. Jaime Vidal? Nandito po kasi siya sa ospital at malubha po ang lagay niya. Biglang nabalot ng pag-alala at nerbiyos ang katauhan niya matapos marinig ang sinabi ng babae sa kabilang linya. Halos hindi niya maibuka ang kanyang bibig at hindi rin siya makagalaw na para bang namanhid bigla ang buo niyang katawan. Ang papa ko, sambit niya. Matapos makaipon ng sapat na lakas, ay dali-dali na siyang lumabas ng bahay. Hindi niya na muna sinabi sa ina ang nalaman dahil baka mabigla ito at kung ano pa ang mangyari. Pagdating sa ospital na sinabi sa kanya ng babae, ay agad siya nagtungo sa emergency room kung saan kasalukuyan pang inililigtas ng doktor ang papa niya. Hindi siya pinayagang makapasok, kaya sa labas lang siya naghintay. Kaano-ano mo yung lalaki sa loob ng emergency room? Bahagya pa siya nagulat nang marinig ang boses ng isang may edad na lalaki mula sa kanyang likuran. Agad naman niya itong nilingon pero nagulat siya at napaatras nang bahagyang matapos mapansin na puno ng dugo ang suot nitong damit. Kasama ako sa nagdala sa kanya dito sa ospital. Nakita namin ang pagbangga ng truck sa minamaneho niya sa isa pang truck, kaya nagkaroon ng matinding aksidente. Nakakalungkot man sabihin pero ang amo mo yata ang napuruhan sa aksidente. Yung driver kasi at pahinante ng isang truck ay hindi naman gaanong malubhang sinapit. Hindi pa man siya nakakasagot ay nagkuwento na agad ng lalaki sa kanya. Tatay ko yung nasa loob ng ER. Parang wala sa sariling sagot niya. Manalangin ka lang sa Diyos, Iha. Siguradong tutulungan niyan tatay mo. Gaano po ba kalala ang sinapit ni Papa? Hindi ko masabi ng eksakto eh. Basta nang dumating ng ambulansya, tirescue na namin siya. Napansin ko na parang durug ang magkabilang binti niya. Diyos ko po. Mas lalo pa siya na-shock sa nalaman. Ang mga tuhod niya ay parang nanghina na lang bigla. At pakiramdam niya ay matutumba siya. Agad naman siyang inalalayan ng lalaki hanggang sa makaupo siya ng maayos. Relax ka lang, Iha. Huminga ka ng malalim. Nag-aalilang sambit ng lalaki na sa tansya niya ay mas bata lang ng konti sa kanyang ama. Dapat kasi hindi na ikaw pumunta dito. Mahina yata ang puso mo eh. Baka ano pa mangyari sa'yo dito? Napapainin pa nitong sabi. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang ina na siguradong hihimatayin kapag nalaman ang nangyari sa papa niya. Pagkuway bumukas na ang ER at lumabas mula doon ang isang doktor. Agad niya itong nilapitan at hinawakan pang isa nitong kamay. Kumusta na po ang papa ko, Dok? Agad niyang tanong dito. Sa ngayon ay ligtas na siya pero inoobserbahan pa namin siya. Maraming salamat po, Dok. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay niya. Yung magkabila niyang biti, kailangang putulin para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Nadurog din ang mga buto kaya. Hindi pa man tapos magsalita ang doktor, ay napaupo na naman siya dahil sa panghihina ng kanyang tuhod. Parang bigla siya naubusan ng lakas at dahan-dahan ding sumisikip ang dibdib niya. Hanggang sa mapansin niya na may mga nurse nang umaalalay sa kanya. Relax ka lang, miss. Walang mag-aasikaso sa tatay mo at sa problemang kakaharapin niya kung pati ikaw ay malalagay sa peligro ang buhay. Isang bagong dating na lalaki ang nagsalita. Matangkad ito, maautoridad ang boses at mukhang mayaman. Napaisip siya kung sino ba ito at bakit lumapit sa kanya. Magbibigay ba ito ng tulong sa kanya o mas matinding problema ang daladala? Okay lang ako. Maraming salamat sa inyo. Baling niya sa dalawang nurse na lumapit sa kanya at inalalayan siya.
Nang masiguro na mga ito na okay lang siya, tumalikod na ang mga ito at bumalik sa kanya-kanyang pwesto. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya ha. May mga pasyente pa kasi ako na dapat puntahan. Sabi ng doktor at pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Ikaw bang anak ng driver ng dump truck na bumangga sa truck na pag-aari ko? Matigas ang boses na kumpronta ng matangkad na lalaki sa kanya. Ako nga. Napapatango-tangon sagot niya. Ako si Julian Navarro, ang may-ari ng poultry farm at truck na binangga ng tatay mo. Nalulungkot ako sa nangyari sa kanya, pero ang mali ay mali. At ang bawat mali ay may consequences na katapatan. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Kailangang bayaran yung damage na nagawa ng tatay mo sa kumpanya ko. Wasak ang unahan ng truck na binangga ng tatay mo. Nakawala rin ang mga manok na karga ng truck namin. Yung iba, ninakaw ng mga residente doon. Masyado ka naman yata ang harsh sa kanya, Boss Julian. Hindi ba pwedeng i-let go mo na lang to? Kawawa naman si ate oh. Shock pa siya sa nangyari at mukhang wala naman silang may bibigay na. Apela sana ng isa pang lalaki na kasama ni Julian pero lalo lamang nangunutan noon ang huli. Malaki ang malulugi sa atin kapag hinayaan lang natin to, Joey. Isang buong truck naman ako na disgrasya. Babiyahe rin papunta sa plante. Ano pang ipaprocess ng mga tauhan natin doon? Maraming apektado sa pangyayaring to, Joey. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang mga empleyado ng kumpanya. Gets mo ba? Oo, boss. Nagegets ko. Pero aksidente ang nangyari. Walang may kagustuhan noon. Patuloy na lalaking nagangalang Joey, pero ayaw pa rin talaga itong pagbigyan ng amo. Nangyari ang aksidente dahil sa kapabayaan ng tatay niya. Matigas ang boses na sabi ng mayabang na si Julian. Itinuro pa siya nito habang nagsasalita. Nakita mo naman siguro yung video na kuha ng CCTV. Malinaw ng ama niyang may kasalanan. Kinain ba naman ng linya ng kabila? Sobrang tulin pa ng takbo. Baka po nagka-problema lang yung truck na minamaneho ni Papa. Baka nawala ng preno. Sana naman po i-consider niyo muna. Nagmamakaawa ang boses na sabad niya. Pero napangisi lang si Julian na parang bang wala itong puso at hindi marunong maawa. Hindi mo ba alam ang buong pangyayari, Miss Vidal? Seryosong baling nito sa kanya. Nakainom ang ama mo habang nagmamaneho. Patong-patong na kaso maaari niyang kaharapin kung tutuusin. Ngayon, sabihin mo sa akin kung dapat ko ba siyang kaawaan o hindi. Bukod sa damage na dinulot niya sa kumpanya ko, nalagay din sa peligro ang buhay ng driver at pahinante ko. Mabuti na lang at ligtas sila ngayon at hindi napuruhan. Kayo pa nga dapat na magbabayad sa pagpapa-ospital nila eh. Pero hindi ko na kayo oobligahin. Ako na sasagot sa lahat ng gastos sa pagpapa-ospital nila since mga empleyado ko naman sila. Mahabang litanya nito. Hindi na siya nakasagot pa at napayuko na lang. Kung ang tatay niyan talaga may kasalanan kaya nangyari ang aksidente, wala na siyang ibang magagawa pa ngayon kundi makiusap sa lalaking kaharap. Hindi niya kailangang makipagtalo dito. Hindi ako magsasampa ng kaso laban sa inyo. Basta siguruhin niyo na makikipag-cooperate kayo sa akin. Matigas ang boses na sabi ni Julian. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo kasama ang assistant nito. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanyang ina kasama ang kanyang tiyuhin. At gaya ng inaasahan niya, ay pinanghinaan ito matapos makita ang kalagayan ng kanyang ama. Lalo na nang malaman nito na kailangang putulin ang magkabilang binti at malaking halaga ang kakailanganin nila. Diyos ko po, saan naman tayo kukuha ng malaking halaga para sa operasyon ng papa mo? Namomroblema ang sabi ng mama niya. Pinagbabayad din tayo ng may-ari ng truck na nabangga ni Jaime. Napapailing naman sabi ng kanyang tito na lalo lamang nagdagdag sa problemang iniisip ng kanyang ina. Gagawa ako ng paraan, ma. Huwag po kayong mag-alala. Wika niya matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga. Ano naman ang gagawin mo? Saan ka kukuha ng pera? May makukuhanan ka ba katatapos mo lang ng kolehiyo? Wala ka pa naman nakukuha ng trabaho. Problemado pa rin sabi ng kanyang ina. Basta po, gagawa ako ng paraan. Kaya wag na kayo mag-alala. Paniniguro niya, kasabay ng pagkahawak niya sa balikat nito. Kayo na muna ni Tito ang bahala dito at lalabas na muna ako. Pagkatapos ay tumayo na siya at nag-ayos ng kanyang sarili. Mag-iingat ka, anak ha.
Baka mabaliw na ako kapag may nangyari pang masama sa'yo. Puno ng pag-alalang sabi ng kanyang ina. Ang unang naisip niya ay mangutang sa dati niyang mga kaklase na medyo may kaya sa buhay. Bagamat hindi siya sigurado kung makakakuha ba siya o hindi. Dalawa sa mga ito ang kanyang napuntahan pero wala siyang napala. Umaasa lang daw kasi ang mga ito sa ibinibigay ng mga magulang. Hindi na niya halos alam kung kanino palalapit. Nahihiya naman siyang bumalik sa ospital na wala man lang bitbit na magandang balita. Hanggang sa maisipan niyang puntahan si Mr. Julian Navarro at makiusap dito na huwag na silang pagbayarin sa damage na nagawa ng kanyang ama sa kumpanya nito. Susubukan na rin niyang humingi ng tulong dito tungkol sa operasyon ng kanyang ama. Mayaman ang lalaki, kaya alam niyang hindi problema ang pera dito. At kung ano man ang hingi nitong kapalit, ay handa naman siyang ibigay yon. Nandito na po tayo ma'am sa opisina ni Mr. Julian Navarro. Napukaw ang kamalayan niya nang huminto ng habal-habal na sinakyan niya at nagsalita ang driver. Julian's Chicken? Nagtatakang tanong niya matapos mapansin ng sikat na inasal restaurant sa kanilang lugar at doon siya itinuturo ng habal-habal driver. Hindi mo ba alam na si Mr. Julian Navarro ang may-ari ng Julian's Chicken? Kunot noong tanong ng driver na mapansin nito ang naging reaksyon niya. Yan ang main branch kaya nandiyan ang opisina niya. Pumupunta siya dyan kapag ganitong oras. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Pagkatapos niyang magbayad, ay nagsimula na siyang maglakad hanggang sa makapasok na siya sa loob ng Julian's Chicken. Nakangiti siyang sinalubong ng isang waiter at inalok ng promo raw ng mga ito na one-piece chicken with rice for only 49 pesos. Hindi naman niya yun pinansin bagamat nagugutom na siya dahil hindi naman siya pumunta doon para kumain, kundi para kausapin ang boss nito. Si Mr. Julian Navarro ang sadya ko eh. Nandito ba siya? Natigilan bigla ang waiter at parang napahiya matapos marinig ang sinabi niya. Pagkatapos ay tinuro siya nito sa second floor ng building at agad naman siyang tumungo doon. May mga customers pa doon na kumakain at nasa dulo ang tila ba opisina ng CEO. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Agad naman sumagot ang pamilyar na boses ng isang lalaki mula sa loob at pinapasok siya. Ikaw yung... Natigilan ng lalaki matapos itong iangat ang mukha at nakilala siya. Pagkatapos ay binitawan nito ang hawak na ballpen at folder. Saka tumayo at inalok siya ng upuan. Ano ginagawa mo dito? May dala ka na bang pambayad? Hindi agad siya sumagot at nakatingin lang ng diretsyo sa lalaki. Nag-iipon pa siya ng sapat na lakas ng loob para masabi niya dito ang pakay, kaya niya ito pinuntahan. Nanatili lang din siya nakatayo kahit pa binigyan na siya nito ng upuan. Pumunta ako rito para makiusap sa iyo, sir. Wala po talaga kaming maibabayad sa inyo kahit biyakin niyo pa ang mga katawan namin. Mahirap lang po kami't umaasa lang sa kinikita ni Papa bilang driver. Katatapos ko lang din po ng college at wala pa akong trabaho kaya hindi pa ako makatulong sa mga magulang ko. Pagsisimula niya, nang tila ba biglang nawala ang hiyang nararamdaman matapos maisip ang kalagayan ng kanyang ama. Namumroblema nga po kami kasi kailangan daw putulin ang 2 binti ni Papa at malaking halagang kakailanganin namin. Kakapalan ko na ang mukha ko at susubukang humingi ng tulong sa'yo. Mayaman ka naman eh at ikaw rin palang may-ari nitong Julian's Chicken kaya siguradong hindi problema sa'yo ang pera. Nakatitig sa kanya ang lalaki habang nagsasalita siya at mangiyak-ngiyak pa. At mukha na antig naman ito dahil hindi agad ito nakasagot. Umupo muna ito sa swivel chair at pagkatapos ay naupo na rin siya, habang ang mga luha niya ay nagsisimula na mag-unahan sa pagbagsak. Handa ko pong gawin kahit anong ipagawa mo sa akin. Basta tulungan mo lang po si Papa. At huwag mo na rin po sana kaming pagbayarin sa damage na nagawa ni Papa. Patuloy niya sa pagmamakaawa habang nakayuko siya at naiiyak. Hindi pa rin sumagot ang lalaki. Iginalaw-galaw lang nito ang mga daliri sa kamay na nakapatong sa fiberglass itong mesa. Gagawin mo ba talaga lahat kapalit ng... Pagkuway narinig na niya nagsalita ang lalaki, kaya naiangat na niya ang kanyang mukha at nabuhayan siya ng loob.
Sumagot na rin agad siya kahit hindi pa man ito tapos magsalita. Gagawin ko po ang lahat, Mr. Navarro, para sa papa ko, para sa pamilya ko, kahit na ibigay ko pa ang sarili ko sa iyo. Hindi niya alam pero parang bigla na lang yun lumabas mula sa kanyang bibig at mukhang nagka-interes ito bigla sa huling linya ng kanyang sinabi. Huli na mapagtanto niya yon. Talaga ba? Paniniguro nito sa kanya. Hindi naman siya nakasagot at yumuko lang. Parang gusto niyang bawiin ang sinabi. Lalo na tagseryoso ito bigla at mukhang gusto talaga nito ang ideya. Kung seryoso ka sa sinabi mo at gagawin mo talaga ang lahat, sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo ngayon. Seryosong sabi ni Julian habang nakatitig sa kanya. Hindi pa rin siya makasagot at nagdadalawang isip. Pero nang muling maisip ang kalagayan ng kanyang ama, ay napatango-tango na lang siya. Pagkatapos ay inayos na ni Julian ang mga gamit ito sa opisina at naghanda na sa pag-alis. Ano, hindi ka ba sasama? Nagdadalawang isip ka ba? Napukaw ang kamalayan niya nang marinig na nagsalita ulit ang lalaki. Sakalang niya napansin na nasa pinto na pala ito at naghihintay sa kanya na kumilos. Tumango nga siya dito kanina, pero nanatili lamang siya nakatayo at iniisip kung tama ba ang desisyon niya. Sasama po, sir. Kalauna na isagot niya at pagkatapos ay dali-dali na siyang sumunod dito. Dinala siya ni Julian sa isang condo unit kaya naisip agad niya kung ano ang gusto nitong mangyari. Pagkapasok nila doon ay may tinawagan ito sa cellphone at nang sagutin ay nagsalita din ito agad. Hello, Joey. Pagsisimula nito na ang assistant ang kausap sa kabilang linya. Makinig ka sa akin. May solusyon na ako sa kondisyon na ibinibigay sa akin ni Lolo Andrew. Pero bago yun, asikasuhin mo na muna si Mr. Jaime Vidal. Siguruhin mong maoperahan siya at ikaw na rin ang mag-settle ng lahat ng gastos. Huwag mo na rin ituloy ang kaso laban sa kanya. Seryoso ito sa mga sinabi at mukha na intindihan naman agad ng assistant nito dahil hindi na tumagal pa ang usapan ng mga ito. Maraming salamat po, sir. Yumuko pa siya habang nagpapasalamat dito. Bagamat kinakabahan pa rin sa kung ano ba talagang hihilingin nito. Sa kabilang banda naman ay kaginhawaan ang naramdaman niya dahil hindi na siya mamomroblema sa operasyon ng kanyang ama at gagastusin nila. Gusto mo bang kumain muna? Mag-order ako. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Tanong nito sa kanya sa mabait na boses. Hindi na po, sir. Sabihin mo na lang po kung ano ang dapat kong gawin para magawa ko na at makabalik na ako sa ospital. Sigurado naghihintay na sa akin sina mama. Bagamat nakaramdam na siya ng gutom, pinili pa rin niyang tumanggi dahil sa pag-iisip sa kalagayan ng kanyang ama at sa mama na rin niya na sobrang nag-aalala sa gagastusin nila. Sigurado ka ba? Tumango-tango siya bilang sagot. Julia na lang palang itawag mo sa akin. Huwag nang sir, kasi hindi mo naman ako amo. Ikaw, anong pangalan mo? Marian Vidal po. Huwag ka na rin mag-po sa akin. Sigurado naman na hindi nagkakala yung mga edad natin. So, ano nga ang ipapagawa mo sa akin? Pwede ko na bang malaman para masimulan ko na? Medyo naiinip ng tanong niya. Hanggat maaari ay ayaw na niyang mahabang usapan dahil mahalaga sa kanya ang bawat oras na lumilipas. Nagmamadali ka naman masyado, pero sige. Sagot nito habang tinatanggal ang suot at sapatos. Pagkatapos ay muli itong tumayo at ang t-shirt naman ang sunod na hinubad. Bigla siyang kinabahan matapos bumalandra sa harapan niya ang makisig nitong katawan na halatang alaga sa workout. Gusto ko ng anak, Marian. Direkta nitong sabi habang dumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Gusto kong tuparin ang matagal ng hiling ng lolo ko na magkaroon ng apo sa tuhod mula sa akin. Dagdag pa nito. Ano? Gulat na sambit niya. Napatras pa siya habang papalapit naman ito sa kanya hanggang sa wala na siyang maatrasan at napasandal na siya sa pader. Samantalang si Julia naman ay patuloy pa rin sa paghakbang hanggang sa magkalapit na sila at ibinakod nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. Kung hindi ka sigurado, pwede ka namang umayaw. Sabi mo lang habang may pagkakataon ka pa. Medyo pabulong at parang nang-aakit ang boses na sabi nito. Sigurado ka bang matutulungan mo kami at hindi mo na rin sasampahan ng kaso si Papa?
Bagamat sobra siyang kinakabahan, nagawa pa rin niyang sumagot dito. May isang salita ako, Marian, at hindi ko ugaling magsinungaling. Kahit kailan, hindi pa ako sumira sa salitang binitawan ko. Seryosong sagot nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Nangaakit ang mga mata nito at ang boses ay nanunukso. Sige, papayag na ako. But please, be gentle. Halos pabulong at sobrang kinakabahan na sabi niya. Nakayuko din siya dahil sa hiya na hindi niya malaman. Pagkaway, ipinikit na niya ang mga mata para hindi makita kung ano ang unang gagawin nito sa kanya. Promise, hindi kita bibiglain. Nakangiting sagot nito. Pagkatapos ay bigla siya nitong kinarga at dinala sa kama. Inihiga siya nito doon at pagkatapos ay nagsimula na itong hagkan ng masaselang parte ng kanyang katawan. Habang siya'y nakapikit pa rin at hinahayaan lang anuman ang gawin nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na niyang naisuko ang kanyang bataan. Ilang minuto na nakalipas nang matapos sila ngunit hindi pa rin niya magawang bumangon. Nahihiya siya sa lalaki at pati na rin sa kanyang sarili. Pero hindi naman siya nagsisisi. Lalo pat masisiguro na niya na magiging maayos ng kanyang ama at wala na rin silang poproblemahin pa sa gastos. Huwag kang mag-alala. Pinapasettle ko na lahat sa assistant ko si Joey. Bibigyan din kita ng additional cash para sa pang-araw-araw yung panggastos. Bilang kapalit, kailangan mong mag-update sa akin kung mabubuntis ka ba o hindi. And once na mabuntis ka, gagawa tayo ng kontrata. Ibibigay ko sa inyo lahat ng kailangan nyo. Bahay, lupa, kotse, anything. Basta alagaan mo lang ang bata. At magpapanggap din tayo sa harap ng lolo ko na mag-asawa tayo. Kaya kapag umuwi na siya dito sa Pilipinas, gagawin natin yon. Mahabang litanya ni Julian. Ngunit sa dami ng sinabi nito, parang wala man lang pumasok sa kanyang isip. Abala pa rin kasi ang isip niya sa pagre-recall sa mga nangyari. Hindi niya sukat akalain na sa isang iglap ay may isusuko na lang niya ang kanyang bataan at isang lalaki pa nakakakilala lang niya. At sobrang nag-enjoy nga pala ako, kaya lalakihan ko ang bonus cash na ibibigay ko sa'yo. 300,000. Pero kung kulang pa yon, sabihin mo lang sa akin. Pagpapatuloy ni Julian, hindi na kailangan. Hindi naman ako bayarang babae. Kung ganun, ano palang ibinayad ko sa'yo? Alam mong ibig kong sabihin. Asik niya rito. Ilang sandali pa ay lumabas na ng kwarto ang lalaki. Nang masiguro niyang wala na ito, saka siya bumangon. Pero hindi pa man nagtatagal nang bumalik ito. Nagulat pa siya ng bahagya at nahabulot ang kumot na may kaunting dugo para itakip sa nakalantad niyang katawan. Oh, sorry. Pero no need naman na takpan mo pa yan. Nakita ko naman ang buo yan eh. And about dyan sa kumot, huwag mo nang intindihin yan. Ako na lang bahala dyan. Anito, dahilan para lalo siyang makaramdam ng hiya. Siya nga pala. Kailangan ko nang umalis kaya ikaw nang bahala dito. Iiwan ko na lang pera sa mesa. Pagpapatuloy nito habang nagbibihis. Akin ang condo unit na to, kaya pwede ka magstay dito kahit kailan mo gusto. Pinsan ko rin ang may-ari ng buong building, kaya hindi ka magkakaproblema dito. Umorder na rin ako ng pagkain, pero hindi ko na yun mahihintay. Hintayin mo na lang at magpakabusog ka. Tapos kung alis ka na, huwag mong kalimutang ilak ang pinto. Nagmamadali nitong sabi at nang matapos na itong magbihis, ay lumabas sa ulit ng kwarto. Tungkol sa kasal at pagpapanggap na sinasabi mo, hindi pa. Sige alis na ako. Putol nito sa kanya. Urgent ang pupuntahan ko basta feel at home ka na lang dito. Narinig pa niya ang pagpapaalam ni Julian mula sa labas ng kwarto at pagkatapos ay ang paglabas naman nito ng main door. Ilang sandali pa ay nagbihisa rin siya at pagkatapos ay lumabas na ng kwarto. Agad niya nakita ang isang ATM card mula sa mesang nasa sala at isang kapirasong papel kung saan nakasulat ang password. Meron ding note na agad naman niyang binasa. Nakalimutan ko. Wala nga pala akong cash na 300,000 kaya iiwan ko na lang sa'yo yung ATM card ko. Ikaw nang bahala kung hanggang magkano ang gastusin mo. Basta, huwag mo lang itong iwawala. Iyon ang nakasulat sa kapirasong papel na may pangalan ni Julian at pirmano din ito. Hindi niya alam kung swerte ba dumating sa kanya o ano. Basta kahit papano ay nagpapasalamat siya. Naisuko man niya ang bataan sa lalaking hindi kilala ng personal.
Ang kapalit naman noon ay masosolve ang problemang kinakaharap ng kanyang ama at buong pamilya nila. Samantala, nagmamadali si Julian matapos makatanggap ng mensahe mula sa kanyang pinsan na si Dario. May emergency daw kaya kailangan niyang umuwi sa kanilang mansyon. May hinala siya na baka ang mami na naman niya ang may pakanan yon at ginamit lang ang kanyang pinsan. Ganoon pa man, ay nagpasya pa rin siya na umuwi. Kinabahan din siya na baka may nangyaring ang hindi maganda. Kapag ginusto kasi ng mami niya na umuwi siya sa kanilang mansyon, ay kung ano-anong acting at palabas ang ginagawa nito at ng kanyang pinsan. Pero sa pagkakataong yon, ay parang ibang pakiramdam niya. Oh, Joey, nandito ka rin pala. Ano ba nangyari dito? Agad niyang tanong sa kanyang assistant matapos na salubungin siya nito. Si Madam Victoria kasi. Sasagot na sana si Joey pero pinutol niya yon matapos maalalang isang bagay. Teka, di ba may inuutos ako sa'yo? May pinapasettle ako sa ospital. Nagawa mo na ba? Inutos ko na lang sa isa nating katiwala, Boss Julian. Pinapunta kasi ako ni Sir Dario dito. May nangyari daw kasi kay Madam Victoria. Pagpapaliwanag ni Joey. Huwag po kayong mag-alala, sir. Tumawag na po sa akin ng katiwala natin na inutusan ko. Nasa ospital na raw po siya at kasalukuyang inaayos ang problema ni Mr. Vidal. Okay. Napapatango-tangon sagot niya. Pagkatapos ay nagsimula na siya maglakad papasok na mansyon. Bakit? Ano ba nangyari kay Mami? Dumiretso ka na lang po siguro sa kwarto niya, Boss Julian. Imbes ay sagot ito sa kanya. Dumiretso nga siya sa kwarto ng kanyang ina at pagdating doon ay nagulat na lang siya na makita itong nakahiga sa kama. Inaasikaso ito ng personal nurse nito at nandoon din ang family doctor nila. Maging ang pinsan niyang si Dario ay lukot na mukha, kaya nasiguro niya na may nangyari talagang hindi maganda. Ano po nangyari sa iyo, Mami? Puno ng pag-aalalang tanong niya matapos makalapit sa ina. Mabuti naman at umuwi ka, Julian. Naiiyak at parang nahihirapan pa ring sabi ng kanyang ina. Ang lolo Andrew mo inatake sa puso. Nakomatose at kasalukuyang nasa ICU. Si Lolo Andrew? Gulat na sabi niya. Pagkatapos ay napalingon siya sa kanyang pinsan. Nag-video ko lang isa nating pinsan na nasa Amerika at binalita nangyari. Ito naman si Tita Victoria biglang sumikip ang dibdib. Nasyak sa balita kaya agad kong pinapuntang family doctor natin. Mabuting at kalmado na ngayon si Tita. Pagkukwento ni Dario, hindi siya sumagot. Sa halip ay muli siyang bumaling ng tingin sa ina. Samahan mo ako sa Lolo Andrew mo, anak. Puntahan natin siya sa Amerika. Walang magbabantay sa kanya doon. Hindi naman maaasahan ng mga pinsan mo doon kasi busy ang mga yon. Nagmamakaawang sabi ng kanyang ina, kasabay ng paghawak nito sa dalawa niyang kamay. Pupunta ng Amerika? Oo, anak. Mula nang mamatay ang daddy mo, kayong dalawa na lang ng Lolo Andrew mo na iwan sa akin. Tapos lagi mo pa akong iniiwan dito sa mansyon. Mabuting at lagi akong dinadalaw nitong pinsan mo si Dario. Kapag namatay ang lolo mo na wala ako sa tabi niya, malulungkot talaga ako ng sobra. Pero mama, tama si Tita Julian. Ikaw ang paborito nga po ni Lolo Andrew, kaya makabubuti talaga kung pupunta ka doon at ikaw mismo mag-alaga sa kanya. Iuwi na lang kasi natin si Lolo dito. Imbes ay sagot niya sa mga ito. Oo anak, iuwi natin siya dito kapag gumaling na siya. Kaya please pumayag ka na pumunta tayo ng Amerika. Dahil sa walang tigil na pakikiusap ng mami niya, ay napilitan din siyang pumayag. Bumiyahe sila mag-ina patungong Amerika at iniwan na muna sa pinsan niyang si Dario ang mga negosyong hawak niya. Nasa eroplano na sila na maaalala niyang isang bagay na nakalimutan palang ibilin sa assistant niya o kahit sa pinsan niya. Okay na yun. Nasa kanya naman ang ATM ko. At saka hindi naman siguro siya mabubuntis. Isang beses lang naman na may nangyari sa amin. Nasubukan ko rin naman sa iba pero pumalpak. Malamang, ganun din ang mangyayari sa kanya. Sambit niya sa sarili, matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga. Ano bang sinasabi mo riyan, anak? Napukaw ang kamalayan niya nang kalabitin siya ng mami niya. Si Lolo Andrew po. Bakit po kasi ayaw niyang umuwi ng Pilipinas? Iyon na lang ang sinabi niya kahit alam naman niya kung ano ang sagot sa tanong na yon. Hindi ba nga kasi sabi niya,
Hindi siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi nag-aasawa at nagkakaroon ng anak ang paborito niyang apo. At ikaw yon, Julian. Kaya ikaw ang dahilan kung bakit ayaw niyang umuwi sa atin. Sagot ng kanyang ina na may halong panenermon. Hindi na lang siya sumagot at nanatiling tahimik hanggang sa makarating na sila sa pupuntahan at naglanding na ang eroplano. Samantala, malaki ang pasasalamat ni Marian dahil halos wala silang binayaran sa ospital hanggang sa maging okay na ang kanyang ama. Bagamat naputulan ito ng paa, ligtas naman na ito sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ng kanilang problema ay sa kanya naisip si Julian. Nagtaka siya dahil hindi na ulit ito nagpakita sa kanya, gayong may usapan pa sila. Humihingi ito ng regular na update tungkol sa kalagayan niya, kung delayed ba ang buwan ng daloy niya o hindi. Pero kahit nakontakin siya ay hindi nito ginagawa. Gayunpaman ay nasa kanya naman ang ATM card nito na hindi naman niya gaanong nagamit. Pambili lang na mga gamot ng kanyang ama ang nabawas niya sa perang naroon. Lumipas ang isang buwan na walang balita kay Julian, ni hindi niya nakikita ang anino nito. Nabahala na siya, lalo na nang mapansin niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Delayed na rin siya ng ilang araw kaya pumunta na siya sa office ito sa second floor ng Julian's Chicken. Nagulat siya at nagtaka nang malaman na hindi na si Julian na namamahala ng fast food na yon, maging ng iba pang negosyo na pagmamayari nito. Hindi rin niya makitang assistant na lalaki na si Joey. Ano bang connection mo kay Julian at hinahanap mo siya? Tanong sa kanya ng manager ng restaurant. Nagpa-check up na kasi siya at kinumpirma ng doktorang tumingin sa kanya na buntis siya. Kailangan niyang sabihin kay Julian ang magandang balitang yon para ma-finalize ng usapan nila. At isa pa, ay umaasa rin siya ng kaunti na baka ituloy nitong kasal kapag nalaman nito na nagbunga nangyari sa kanila. Ayaw naman niya maging disgrasyada. Bigla na lang kasing iba ang amo namin dito at hindi namin alam ang dahilan. Babalik pa ba siya? Hindi namin alam. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig dahil sa kanyang nalaman at nagmistulang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan. Paano na siya ngayong wala na pala lalaking nangako sa kanya na ibibigay ang lahat kapag nabuntis siya at nabigyan ito ng anak? Paano na ngayon ang pagbubuntis niya? Sino na mag-aalaga at susuporta sa anak niya? Iyon ang mga katanungang agad na pumasok sa isip niya. Sige, salamat. Anya bago tumalikod. Di bale, hihintayin ko na lang na makabalik siya. Malungkot at nangingilid pa ang luhang bulong niya sa sarili. Baka naman babalik pa ito. Ganun nga ang ginawa ni Marian. Naghintay na lang siya sa pagbabalik ni Julian. Pero umabot na ng hanggang 6 na buwan ay wala pa rin siya narinig na balita mula dito. Kaya naman nagpasya na siyang sumunod sa mga magulang niya na umuwi na sa kanilang probinsya. Hindi na siguro siya babalik at nakalimutan na ako ng tuluyan. Anya sa sarili habang nasa loob siya ng bus at hawak-hawak ang ATM card ni Julian. Pasensya na, pero mukhang magagastos din kita. Hindi na kasi bumalik ang amo mo eh. Walang isang salita. Nakanguso pang sabi niya at pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Sa kanya ibinalik ang ATM card sa shoulder bag. Quintuplets ang isinilang niya na pinangalanan niyang Jared, Jeric, Jiro, Joros at ang nag-iisang babae na si Precious. Mahirap pero nairaos naman niya sa tulong na rin ng ATM card ni Julian, kaya hindi siya gaano na problema sa panggastos. Malulusog din ang quintuplets dahil naibigay niya lahat ng kailangan ng mga ito. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon, 7 taon ang quintuplets. Napilitan na rin siya magtrabaho sa isang poultry farm malapit sa kanila. Kahit panlalaki ang trabaho ay pinagtiyagaan na niya. Araw-araw kasi may libreng pang-ulam na manok at isa pa, agriculture ang kursong tinapos niya. Kaya gusto niya sa ganoong field din siya magtatrabaho. Bakit ba kasi ayaw mo mag-apply sa mga trabahong pang-opisina, anak? Nagtsatsaga ka riyan sa trabahong panlalaki. As usual, sinita na naman siya ng kanyang ina isang araw habang naghahanda siya sa pagpasok sa farm. Gusto ko nga kasi bago ko umakyat ng posisyon, dapat alam ko na lahat ng trabaho sa baba.
At saka nag-enjoy pa ako sa pagtatrabaho sa poultry farm. May bonus pa, libre lagi ang pang-ulam natin. Tama po si Mama, lagi tayong may pang-ulam na chicken. Hindi na namang problema si Lola sa paghahanap ng iuulam natin. Sabad ng pinakamasayahin at pinakasweet sa quintuplets na si Precious. Nakakasawa naman, lagi na lang chicken. Nagrereklamo namang sabi ni Jared. Oo nga, sana tuyo naman at sardinas. O kaya gulay na malunggay at kangkong para maiba naman. Segunda naman ni Jiro na may halong pagbibiru sa boses. Iyon naman lagi ang ipinapartner ni Lola sa chicken kaya ganun din Jared. Sawa na rin tayo sa mga ganong ulam. Patuloy niya sa pagrereklamo. Dapat karneng baka naman o baboy o kaya kagaya ng mga sinaserve na ulam sa mga restaurant. Mga anak, sa ngayon wag muna kayong mag-request ng mga bagay na hindi pa natin afford. Tiyaga na lang muna kung anong meron tayo. Sambit niya habang isa-isang hinahawakan sa ulo ang quintuplets. Soon, kapag bumalik na ang daddy namin. Biglang sabad ng pinakatahimik sa quintuplets sa si Jeric. Bihira lang itong magsalita pero once na ibuka nito ang bibig, ay natitigilan talaga siya at hindi agad nakakasagot. Apo, hindi ba sabi ko sa inyo, wag na kayong aasa na makababalik pa ang daddy nyo. Matagal lang naputol ang komunikasyon natin sa kanya at hindi naman alam kung ano nangyari sa kanya. Ang kanyang ina ang sumagot sa nangungulita si Jeric. Noon pa man ay naipagtapat na niya sa ina na si Julian Navarro ang ama ng quintuplets pero hindi niya sinabi ang buong detalye. Ang sinabi niya lang ay naawa ang lalaki sa kanila kaya tinulungan sila nito at hindi na rin tinuloy ang kaso laban sa kanyang ama. Pagkatapos ay naging malapit sila ni Julian hanggang sa may nangyari sa kanila. Agad naman siyang pinaniwalaan ng mga magulang at hindi na nagtanong pa ng kung ano-ano. Nung nabuntis siya at biglang nawala si Julian, nagalit din ang mga ito. Pero kalaunan, tinanggap na rin lang ang sitwasyon. Hindi po yan totoo, Lola. Hindi po ako naniniwala. Babalik si Daddy. Alam ko, babalik si Daddy. Matigas ang boses na sabi ni Jeric. Pagkatapos ay nag-walk out ito at dire-diretsyong pumunta sa kwarto. Huwag ka pong mag-alala, Mama. Ako na po ang kakausap kay Jeric. Malambing ang boses na sabi ni Precious. Pagkatapos ay dali-dali na itong sumunod kay Jeric. Basta ako, okay sa akin, kahit anong pagkain na nandyan. Ang walang pili sa pagkain si Joros naman na nagsalita. Halata naman na hindi ka mapili sa pagkain, Apo. Tignan mo ang sarili mo, siksik na siksik ka sa laman. Malapad ang ngiting sabi ng kanyang ina, natutuwa sa nakikitang itsura ni Joros. Oh, sige na, sige na. Aalis na ako mga anak ha. Sabado ngayon kaya tumulong kayo sa lola nyo. Alagaan nyo rin ang lolo nyo at huwag masyadong magpasaway sa kanila ha. Bago tuluyang umalis ay hinawakan muna niya ang buhok ng tatlong anak na naroon. Sina Jared, Jiro at Joros. O siya sige na anak, lumakad ka na't ako nang bahala sa mga anak mo. Pagtataboy sa kanya ng ina. Maraming salamat po ma. Sige po, aalis na ako. Maaga kong uuwi mamaya para makalabas tayo at makakain sa restaurant. Pahabol niya sa ina habang naglalakad na siya palabas ng kanilang bahay. Samantala, namatay na ang lolo ni Julian sa Amerika. At sa kasalukuyan ay naghahanda na siya at kanyang ina sa pag-uwi sa Pilipinas. Namimiss na rin niya ang sariling bansa, kaya nang maayos na nila ang lahat ng papeles na kakailanganin nila, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Pagdating sa Pilipinas, ay sinalubong agad siya ng dati niyang assistant na si Joey, na sa kasalukuyan ay sa pinsan niyang si Dario na nagtatrabaho. Salamat naman at nakabalik ka na, Boss Julian. Namimiss na kita ng sobra. Ayoko na rin magtrabaho sa pinsan mo. Masyado siya mahigpit at suplado pa. Hindi kagaya mo na parang kaibigan ko lang. Kaya kunin mo na ulit ako, boss. Kulang na lang ay yakapin siya ni Joey dahil sa sobrang sayang nararamdaman nito. Wala pa akong may bibigay na trabaho sa'yo. Hindi ko naman sigurado kung ibabalik pa sa akin ni Dario ang pamamahala sa mga negosyong iniwan ko dito dahil nabili na niya 75% shares sa lahat ng negosyo ko. Ang tagal ko kayo nawala. Sagot niya na binatukan pa ito ng mahina. Pagkaway may naalala siya bigla. Mabuti nga pala't naalala ko.
Lagi kasi ako nakakatanggap ng email galing sa bangko dito sa Pilipinas, mga transactions. Hawak mo bang ATM card ko? Ikaw bang may gawa ng mga withdrawals na yun? Malaki-laki din ang nakuha mo ah. Huwag mo sabihin porket hinayaan lang kita hindi ko na yun pababayaran sa'yo. May tiwala lang kasi ako sa'yo at alam kong gipit ka rin kaya hinayaan lang kita. Teka lang naman boss, ang dami mo naman sinabi, hindi naman akong gumawa nun. Wala sa akin ng ATM card mo at hindi ko naman basta-bastang pakikialaman ng pera mo hanggat wala kang sinasabi. Agad na depensa ni Joey. Seryoso ito at parang maiiyak pa habang umaangal kaya sigurado nagsasabi ito ng totoo. Ano sabi mo? Hindi ka gumawa ng withdrawals na yon? At wala sa yung ATM card ko? Sino may hawak noon kung ganun? Gulat na tanong niya habang pilit ding inaalala kung saan ba niya naiwan ang card niya o kung kanino niya ibinigay. Aba, malay ko po sa'yo boss. Agad na sagot ni Joey. Baka may binigyan ka pong babae. May plano ka noon na magbayad ng babae, hindi ba? Para anakan mo at kalaunan na ipapakilala mo kay Lolo Andrew. Pero dahil sa biglang pangyayari sa matanda kaya hindi mo na naituloy. Pagbibigay nito ng opinyon. Agad naman niyang naalala ang tungkol doon at natigilan na lang siya matapos mapagtanto na naibigay nga niyang ATM card sa babae na plano sana niyang anakan. Naalala mo ba yung nakabangga dati sa truck natin na may lamang mga manok? Nakalaunan ay tinulungan ko at iutusay na isettle ang hospital bills. Pagkuway tanong niya kay Joey sa seryosong boses. Matagal na yun sir, pero may record naman tayo nun. Gusto mo ba tignan ko? Ibig sabihin, wala kang update doon sa anak na dalaga ng driver. Hindi mo minonitor ang lagay nila. Hindi, basta pagkatapos masettle ang lahat, pinabayaan ko na sila. Teka, sa kanila mo ba ibinigay yung ATM card mo? At yung dalagang anak ng driver? Siya ba yung aanakan mo sana hindi natuloy dahil sa lolo mo? Namilog pa ang mga mata ni Joey habang nagtatanong sa kanya. Sige Joey, magtrabaho ka ulit sa akin. At yan ang unang ipapagawa ko sa'yo. Kalaunan ay sabi niya sa seryoso pa ring boses. Talaga boss, maraming salamat kung ganun. Natutuwang sabi ni Joey at yumakap pa ito sa kanya. Kaya lang, paano si Sir Dario? Hindi naman pwedeng basta na lang ako na bahala sa kanya. Kakausapin ko siya. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na agad ang pinapatrabaho ko sa'yo. Pagkatapos niya magsalita, ay tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang kwarto. Sumunod naman agad si Joey sa inuutos niya. Samantalang siya naman ay pinuntahan ng pinsang si Dario para kausapin. Pupunta na sana ako sa mansyon niyo pinsan para kamustahin ka at si tita pero naunahan mo ako. Malapad ang ngiting salubong ni Dario sa kanya. May i-discuss ako sa'yo kaya pinuntahan agad kita dito sa opisina mo. Agad naman niyang sagot. Pagkatapos ay inalok na siya nitong maupo. Ipapaalam ko si Joey sa'yo. Kukunin ko na ulit siya at may urgent akong ipapagawa sa kanya. No problem pinsan, hindi rin naman kami magkasundo ng assistant mong yun. Masyadong loyal sa'yo. Maraming salamat pinsan. Alam ko rin na kukunin mo ulit sa akin ng Julia's Chicken kasi brand mo yun. Kaya naghanda na ako rito ng mga kondisyong ibibigay sa'yo. Kondisyon? Nagtatakan tanong niya. Syempre, hindi naman pwedeng basta mo nilang itong kunin sa akin na walang kapalit. Kailangan pagpaguran mo rin muna kahit pasabihin natin pag-aari mong brand. For the past 7 years, ako naman ang nagtaguyod at nagpanatili ng magandang reputasyon ng fast food restaurant na ito. Sige. Sabihin mo ng kondisyon mo at nang magawa ko na. Marami ka pang sinasabi dyan eh. Salamat ka at close tayo magpinsan. May bago akong acquire na poultry farm pero mukhang hindi magandang production. Gusto ko sana ikaw na muna mag-manage nun para naman hindi masayang ang perang ginastos ko. Kasabay ng paglalahad ni Dario ay ang paggamot nito ng mga dokumento ng negosyong tinutukoy nito. Seryoso ka Dario? Ipapahawak mo sa akin ng poultry farm na to? Old style na to at mukhang pabulok na. Tapos sa ibang probinsya pa. Ibig sabihin, kailangan kong pumunta doon. Or worse, scenario. Mag-stay doon para matutukan ko. Reklamo niya matapos makita ang mga dokumento. Hindi Dario, iba na lang ipagawa mo sa akin. Huwag to, may stress lang ako dahil dito. At mukhang mga pasaway pa ang mga tauhan dito. Marami talagang kailangang i-improve dyan. Kaya nga ikaw pinapahandle ko yan kasi alam ko magaling kapag dating sa bagay na yan. Sige na pinsan, pumayag ka na. Sige, hindi na itong kondisyon. Kundi pabor na, hihilingin ko sa'yo. Nag-shift na sa pakikiusap ang tinig ni Dario habang seryosong nakatitig sa kanya.
Wag to, Dario. Alam mo naman kararating ko lang galing Amerika, tapos sakit sa ulo agad ang ibibigay mo sa akin. At saka may iba akong pinapriority sa ngayon. Kaya pasensya na. Pagkatapos magsalita, ay tumayo na siya at naghanda na sa pag-alis. Mag-usap na lang ulit tayo sa kung anong magiging setup natin sa Julian's Chicken. Sana magbago pa rin ang isip mo, pinsan. At sabihan mo agad ako kapag nangyari yon. Nagsisimula na siya maglakad patungo sa pinto nang marinig niyang huling hirit na yon ni Dario. Mag-usap na lang ulit tayo, pinsan, at may asakasuhin pa akong iba. Nang makalabas ay tinawagan naman niya si Joey at humingi ng update tungkol sa ipinagagawa niya dito. Tamang-tamang pagtawag mo, boss. May magandang balita ako sa'yo. Ramdam pa niyang excitement sa boses si Joey habang nagsasalita mula sa kabilang linya. Alam ko na kung saan nakatira ang babaeng pinapahanap po sa akin. Si Miss Marian Vidal. Kasalukuyan nga ako nandito para kumpirmahin kung totoo ba natanggap kong impormasyon. And guess what, boss? Nakita ko nga si Miss Vidal dito. Kasalukuyan siya nagtatrabaho sa Hawagas Poultry Farm. Tuloy-tuloy na pagbibigay nito ng impormasyon sa kanya. Hawagas Poultry Farm? Gulat asad niya. Iyon kasi ang poultry farm na gustong ipamanage sa kanya ng pinsang si Dario. Oo, boss. Agad ang sagot ni Joey. Pupunta ka ba rito para hintayin na lang kita? Sige Joey. Hintayin mo ako dyan at pupunta ako. Pagkatapos magsalita, ay pinutol na agad niya ang linya. Pagkuway bumalik siya sa loob ng opisina ng kanyang pinsan. Julian, bumalik ka. Bagya pang nagulat si Dario dahil hindi na siya kumatok pa at dire-diretso lang na pumasok sa loob. Nagbago ng isip ko, pinsan. Payag na akong i-manage ang poultry farm mo. Ha? Mas lalo pang nagulat si Dario. Ang bilis naman magbago ng... Ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento at pupunta na ako doon ngayon din. Hindi na niya hinintay pang makatapos si Dario sa sinasabi at nagsalita na agad siya. Ayaw mo ba? Pagpapatuloy niya, dahilan para matauan si Dario at dali-daling kinuha ang mga dokumentong hinihingi niya. Eto na, Julian. Nabigla lang naman ako kaya hindi agad ako nakapag. Hindi na niya ito hinintay pang makatapos sa pagsasalita. Nang makuha na niyang isang folder na may lamang mga dokumento, tumalikod na siya at naglakad palabas. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras at dumiretso na sa lugar kung saan naghihintay si Joey sa kanya. Nakausap mo na ba siya? Agad niyan tanong na magkita na sila ni Joey. Hindi pa, boss. Hinihintay kita eh. Tara, punta tayo sa poultry farm. Pagkatapos magsalita ay pumasok na ulit siya sa kotse at si Joey agad namang sumunod sa kanya. Madali nilang natunto ng Hawagas Poultry Farm at pumasok din agad sila sa loob. Nagulat pang isang boy na sumalubong sa kanya na magpakilala siyang bagong boss nito. Parang bigla itong kinabahan. Nang makababa na siya sa kotse, ay bumungad agad sa kanya ang 3 pang boy na nagkakatay ng mga manok. Malamang ay uulamin ng mga ito o kaya ay gagawing pulutan. Napailing na lang siya. Pero dahil si Marian Vidal ang pangunahing sadya niya doon, ay hindi niya na muna yon pinansin. Nasaan ang head niyo? Tanong niya sa mga boy na halos hindi na alam kung anong gagawin sa kinakatay na manok. Kung itatago ba o hahayaan na lang na makita niya. Si Ma'am Marian po, kaalis lang po niya. Masama raw po ang pakiramdam kaya umuwi muna sa kanila. Malapit lang naman po dito ang bahay nila, kaya kung importante po, pwede ko naman siyang tawagan. At saka nandito po ang 3 niyang... Agad na sumagot ang isang boy pero hindi na nito na ituloy ang sinasabi nang bigla siyang sumagot. Hindi na. Ituro mo na lang sa akin ang bahay niya at ako na lang ang pupunta sa kanya. Anya at pagkatapos ay tumalikod na siya sa mga ito. Ngunit nakakaisang hakbang pa lang siya palayo nang muli niyang lingunin ang mga ito. Hindi kasi siya pwedeng umalis na hindi nakakatikim ang mga boy na yun ng sermon. Kailangang maitatak niya sa mga isip nito na mahigpit siyang amo at lahat ng gagawin ng mga ito ay dapat may approval niya. Lalo na ang pagkatay o paglabas ng mga manok mula sa farm. Yung ginagawa niyo, hindi na yan pwede sa susunod ah. Hindi niyo pwedeng galawin ang mga manok dito hanggat wala akong sinasabi. Matigas ang boses sa sabi niya. At bakit may mga bata dito? Pinapayagan niyo pumasok ang mga bata sa farm na to? Paano kung napuan sila ng sakit dito? Patuloy niya matapos mapansin ng 3 magkakamukhang bata na lumabas mula sa quarters ng mga boy. Mga anak po sila ni... Hoy, mga bata! Ba't kayo na dito? Hindi niyo ba alam na delikado ang site na ito para sa inyo?
Matigas ang boses na kumpronta niya sa tatlong batang agad naman siyang hinarapa. May mga pangalan po kami, mister. Ako po si Jared at itong dalawang kasama ko ay sina Jiro at Joros. Pagpapakilala ng isang bata na naunang lumapit sa kanya. Triplets kayo? Namamanghan tanong niya matapos mapansin na bukod sa magkakamukha ang mga bata, ay mukhang magkakaedad din ang mga ito. Quintuplets po kami. Nasa bahay po kasi ang dalawa, sina Jeric at Precious. Ang medyo mataba sa tatlo na si Joros ang sumagot sa kanya. 5 kayo? Wow! Mas lalo pa namangha na sambit niya. Okay kids, makinig kayo sa akin. Ako si Julian Navarro, ang bagong amo sa poultry farm na ito. Pwede niyo akong tawagin Kuya Julian o Tito Julian, bahala kayo. Seryosong sabi niya at para lubos siyang maintindihan ng mga bata, ay yumuko pa siya para pumantay sa mga ito. Pwede po ba Daddy Julian o kaya Papa Julian? Wala po kasi kaming daddy. Putol ni Jared sa sinasabi niya. Nakangiti pa ito na para nagbibiro. Pero siya'y naging seryoso ang ekspresyon at nalungkot sa narinig. Wala kayong daddy? Tanong niya at sabay-sabay na umiling ang tatlong bata. O sige, pwedeng-pwede niyo akong tawagin daddy o papa. Basta hindi magagalit ang mama niyo. Baka mamaya. Hindi po yan magagalit si mama. Matutuwa pa nga po yun kasi may daddy na kami. Na-e-excite na sagot ni Joros. O sige, makinig na kayo sa akin. May papakiusap kasi ako sa inyo. Hindi sa binabawalan ko kayo, pero huwag na ulit kayong babalik dito. Madumi dito, baka dapuan kayo ng virus, tapos magkasakit kayo. Seryosong sabi niya habang hinahaplos isa-isa ang mga buhok nito. Lagi naman po kami pumupunta dito, pero wala naman po nangyayari sa amin. Sagot ni Jiro na bahagya pa nakanguso habang nagsasalita. At saka hindi naman po kami nagtatagal dito. Pumupunta lang po kami dito para kunin ang manok na pangulam namin, tapos umalis agad kami. Segunda naman ni Jiro. Manok na pangulam? Kailan pa naging libre ang mga manok dito? Medyo pabulong na sambit niya, pero mukhang narinig siya ng mga bata dahil sumagot agad ang mga ito. Nagtatrabaho po dito si Mama kaya libre din po ang pangulam namin. Si Jiro ang nagsalita. O sige, ang mama niyo na lang ang kakausapin ko tungkol dyan. Ang gagawin niyo ngayon ay umuwi na at baka ano pa mangyari sa inyo rito. Pagkatapos niya magsalita ay tumayo na siya at handa na sa pag-alis. Gusto niyo ba ihatid ko na kayo sa bahay niyo? Muli niyang baling sa mga ito. Hindi niya rin maintindihan pero parang may bumubulong sa kanya na gawin yon. Diyan lang naman po sa unahan ng bahay namin. Pero sige po, para makilala at makausap mo na rin ang mama namin. Natutuwang sagot ni Jiro. Sa wakas, makakasakay na rin tayo sa ganyang kagandang kotse. Malapad naman ang ngiting sabi ni Jared na naunang lumapit sa kotse niya. Agad ding sumunod ang dalawa pa. At siya naman ay napapangiti na lang habang pinagmamasdan ng mga ito na naguunahan. Samantala, ay kasalukuyan nagpapahinga si Marian sa sala ng kanilang bahay. Mag-alas 11 pa lang ng tanghali, pero umuwi na siya dahil sa masama niyang pakiramdam. Babalik pa rin naman siya sa farm, pero pagkakain na ng tanghalian at kapag nakainom na siya ng gamot, medyo masakit ang ulo niya dahil sa sipon. Tag-ulan na kasi at malamig na ang panahon sa kanila. Mama! Mama! Nagulat siya sa halos pasigaw na boses si Precious na niyuyugyug pa siya para magising. Napaidlip na pala siya sa mahabang upuang gawa sa kawayan na naroon sa kanilang sala. Bakit Precious? Nandiyan na ba si Jared? Nakapikit pa ang isa niyang mata habang nagsasalita. Ayaw pa niyang bumangon dahil ramdam pa rin niya ang sakit ng ulo kaya nanatili lang siya nakahiga doon. Sabihin mo, idiretso ng manok sa lola niyo sa kusina. Tapos sabihan mo rin na lola niyo na hindi ako makakatulong sa pagluto dahil masakit ang ulo ko. Dagdag pa niya. Hindi po mama, may kotse po sa labas ng bahay natin. Si Jeric naman ang nagsalita na bahagya niyang ikinagulat. Tingnan mo mama, bumaba mula sa kotse sina Jared, Jiro at Joros. Namamanghang sabi ni Precious, kasabay ng walang tigil na pagkalabit nito sa kamay niya. Kaya naman napilitan na siyang bumangon, kasabay ng tuluyang pagmulat niya ng mga mata. Sino ba dumating na nakakotse? Nagtatakang tanong niya.
Pagkuway tumayo na siya at sisilip na sana sa bintana na marinig ang nag-uunahang sina Jared at Jiro sa pagpasok sa bahay nila. Mama! Mama! Si Jiro ang nauna na halos umabot na sa magkabilang tenga mga ngiti. May kasama kami mama na pwede naming maging daddy. Sabi naman na nakasunod na si Jared na puno ng excitement ng ekspresyon. Ha? Kunot noong sambit niya habang pilit na tinatanaw sa labas kung sino bang tinutukoy ng mga anak niya. Talaga? Kasama niyong daddy natin? Hindi masukat ang saya na sabi naman ni Jeric. At dahil sa sobrang excitement ay tumungo na ito sa pintuan at sinalubong ang lalaking naglalakad papasok sa kanilang bahay. Pasok ka po sa bahay namin. Nandito po sa loob si Mama. Magalang na pagpapatuloy ni Joro sa kasama nitong bisita. Hi. Bati ng lalaki sa kanya at gumiti pa ito ng bahagya matapos itong makapasok sa loob habang bitbitan dalawang manok sa magkabila nitong kamay. Inatid ko yung mga bata at binitbit na rin ang mga manok na. Bigla na lang itong napatigil sa pagsasalita matapos mapatingin sa kanya ng diretsyo at nagkatitigan sila. Ikaw. Maging siya ay natigilan din at nagmistulang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan. Si Julian ang lalaking nasa harapan niya. Kahit matagal ng panahon lumipas, kilalang kilala pa rin niya ito. Hindi siya handa sa pagkikita nilang yon, kaya hindi niya alam kung ano dapat ang magiging reaksyon niya. Para bang tumigil bigla ang mundo at nag-flashback sa isip niya mga nangyari sa kanya noon habang naghihintay na bumalik ito sa buhay niya. Marian, ikaw ang ina ng mga batang. Hindi makapaniwalang sambit ni Julian at hindi rin maipaliwanag ang ekspresyon nito na para bang natutuwa na nalulungkot at mukhang naiiyak pa nga. Magkakilala po kayo, Mama? Nagtatakang tanong ni Jiro habang nagpapalipat-lipat ito ng tingin sa kanila ni Julian. Siya ba talaga ang daddy namin? Nangungulit naman tanong ni Jeric. Hindi, Jeric. Sinabi lang sa amin ni Man Julian na pwede natin siya maging daddy. Medyo pabulong na sagot ni Jared kay Jeric na narinig naman niya, dahilan para makaramdam siya ng bahagyang pagkirot sa kanyang puso. Na-guilty siya bigla dahil sa pagtatago niya sa quintuplets ng tungkol sa ama ng mga ito. Parang maiiyak pa nga siya, pero nagawa niya yung pigilan matapos marinig ang boses ng papalapit niyang ina. Nakabalik na ba sina Jared? 11:00 na, magkakatay pa na. Hindi na natapos ng kanyang inang pagsasalita at biglang natigilan nang makita nito si Julian na nakatayo malapit sa pinto. Magandang tanghali po. Hinatid ko na po ang mga bata dito at ito po mga manok. Magalang na wika ni Julian habang inaabot nitong bitbit na mga manok sa kanyang ina. Agad naman yung kinuha ng mama niya at dali-daling dinala sa kusina. Pagkatapos ay bumalik ulit ito, ngunit iyon ay para kunin ng quintuplets. Sa kwarto na muna kayo mga apo at kakausapin na muna ng mama niyo ang bisita natin. Yung gusto naman tumulong sa akin ay sumunod na lang sa kusina. Ako, Lola, tutulong po ako. Agad na nagboluntaryo si Joros, samantalang ang iba ay dumiretso na sa kwarto. Basta ako, naniniwala ako na siyang daddy natin. Naripan niya ang pakipagkulitan ni Jeric sa mga kapatid habang naglalakad ang mga ito patungo sa kwarto. Anong ginagawa mo dito? Buhay ka pa pala. Anya sa malamig na boses na silang dalawa na lang ni Julian ang naiwan sa sala. Hindi ko alam na nabuntis ka at nagsilang ng quintuplets na anak. Patawarin mo ako, Marian. Garalgal ang boses na pagpapaliwanag ni Julian. Ano nangyari doon sa agreement na inilatag mo sa akin? Ano nangyari sa mga pangako mo pagkatapos mong angkinin ang katawan ko 7 taon na nakakaraan? Yung sabi mo na ibibigay mo lahat sa akin. Umasa pa naman ako noon at naghintay pa rin sa'yo kahit bigla ka na lang nawala na parang bula. Wala rin naman kasi ako mahihinga ng tulong ng mga panahong yon. Wala akong ibang matatakbuhan kundi ikaw sana. Nangingilid na ang mga luha niya. Sobrang tanga ko at hindi ko muna sinigurado kung nagbunga bang ginawa natin o hindi. Ni hindi man lang ako humingi ng update tungkol sa'yo. Ang laki ng kasalanan na nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako, Marian. Pero ngayon nakita na ulit tayo. Ipinapangako ko sa'yo na gagawin ko lahat para makabawi sa'yo sa quintuplets nating anak. Nagmamakaawa ang tinig na sabi ni Julian. Kung iisipin ko lahat ng hirap na pinagdaanan ko,
kasama ang quintuplets. Hindi ko magagawang patawarin ka ng ganun-ganun lang. Okay lang, Marian. Handa naman ako maghintay. Pero sana hayaan mo ako makabawi sa'yo, lalo na sa mga anak natin. Hayaan mo ako na kahit papano mapunan ng matinding pagkukulang ko bilang ama nila. Mama, siya po ba talagang daddy namin? Nagulat sila pareho nang marinig mula sa likuran niya ang mahina at seryosong boses ni Precious. Titig na titig ito kay Julian na para bang gustong-gusto nitong lapitan ng lalaki at yakapin. Naghihintay lang ng permiso mula sa kanya. Ganon din ang nakikita niyang ekspresyon mula kay Julian pero nagdadalawang isip ito. Pagkuway muli itong bumaling sa kanya, naghihintay kung ano ang isasagot niya sa nagtatanong na si Precious. Pero hindi pa man niya naibubuka ang bibig, ay narinig naman niya ang makulit na si Jerry na naroon na rin sa tabi ni Precious. Narinig ko rin po sinabi niya mama na siya ang daddy namin. Mas lalo siya natigilan at hindi nakaimik. Ayaw naman niya magsinungaling pa sa mga bata, pero hindi pa rin niya sinagot ang tanong ng mga ito. Pumasok na muna kayo sa kwarto mga anak. Doon ko na lang sasabihin sa inyong totoo. Hayaan niyo muna kami mag-usap. Malumanay ang boses sa sabi niya kina Precious at Jeric. Sumunod naman ang mga ito sa kanya at hindi na nangulit pa. Mabuti pa, umalis ka na. Marami pa kaming gagawin. Hindi pa nga kami nanananghalian eh. At saka masakit ang ulo ko. Kailangan ko magpahinga para mamaya'y makapagtrabaho pa rin ako sa farm. Pagtataboy niya kay Julia na silang dalawa na lang ulit ang naroon sa sala. Hindi mo na kailangan magtrabaho mula ngayon, Marian. At kung masaya ka na sa poultry farm, pwede kong ibigay yun sa'yo. Kailangan ko lang kausapin ng pinsan ko at itrade sa kanya ang Julian's chicken. Imbes ay seryosong sagot ito sa kanya. Pwede bang umalis ka na muna? Sa susunod na lang tayo mag-usap. Pakiusap niya rito. At sa pagkakataon yun, ay sumunod na ito sa kanya at umalis na. Gaya ng sinabi ni Julian, simula ng araw na yon, ay ginawa nga nito ang lahat para makabawi sa kanya at sa quintuplets. Bukod sa ginagawa nitong panunuyo sa kanya sa farm kung saan ito ang bago niyang amo, halos araw-araw din itong pumupunta sa bahay nila. Lagi nitong binibigyan ng masasarap na pagkain ng mga bata at binibilhan ng mamahaling mga laruan. Napilitan na rin siyang sabihin sa mga bata ang totoo na si Julian ang ama ng mga ito. Kaya hindi niya mapigilan ng lalaki sa ginagawa nito na labis namang ikinatutuwa ng mga bata. Hanggang sa tila ba ng brainwash na nito ang quintuplets at nagsimula ng mangulit ang mga bata na magsama-sama na sila sa iisang bahay. Na-finalize na pala namin ang pinsan kong usapan. I-turn over ko na sa kanya ang Julian's chicken at ang kapalit, itong Kawagas Poultry Farm. Kaya ngayon, opisyal mo ng pag-aari itong farm. Seryosong sabi ni Julian. Isang araw habang nasa loob sila ng poultry farm at chinecheck niya ang lagay ng mga manok. Tapos ang lalaki ay sunod na sunod naman sa kanya. Inirapan niya ito at nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hindi ka naman balugi sa trade na yon. Sikat ang Julian's chicken. Maraming customers ang pumapasok doon para kumain. Kalaunan ay wika niya. Hindi naman. Okay naman tumanukan eh. Renovation lang ang kailangan dito. At saka plano ko na ring lumipat dito. Nagpapagawa na nga ako ng bahay malapit lang dito sa farm. Para sa inyo yun ang quintuplets actually. At saka pwede naman ako magtayo ng isa pang Julian's chicken sa lugar na to. Seryosong sagot ni Julian. Siya nga pala. Mamaya, ibabalik ko na sa'yo yung ATM card. Actually, yun ang nakatulong sa amin na malaki. Pero nung lumaki na ang quintuplets at nagkatrabaho na rin ako, hindi ko na yung ginalawa. Pagbabago niya ng usapan. Hindi ko naman binabawi sa'yo eh. Sa totoo nga, nagpapasalamat ako kasi naiwan ko sa'yo yung card na yun at nagamit mo. Seryosong sagot nito. Biglaan kasi ang pag-alis ko ng mga panahong yun. Inatake ang lolo ko na nasa Amerika at kinailangan namin siyang alagaan ni Mommy. Nakabalik lang kami dito sa Pilipinas nung mamatay si lolo. Pero alam kong hindi yun valid na rason para kalimutan ang responsibilidad ko sa'yo. Kaya hindi ako titigil sa paghingi ng tawad sa'yo. Hindi siya sumagot. Pero deep inside ay tila ba natutuwa ang puso niya dahil sa nakikitang consistency sa mga efforts na ginagawa ni Julian. Nang matapos na siya sa pag-check ng mga manok, ay lumabas na siya at nagtungo sa gripo para maghugas. Si Julian naman ay sumunod pa rin sa kanya, gaya ng lagi nitong ginagawa na para bang bodyguard niya at ayaw siyang mawala sa paningin nito.
Inabot din ng ilang buwan bago niya napatawad si Julian at tuluyan tinanggap sa buhay niya at ng quintuplets. At dahil sa walang katapusang pangungulit ng mga bata, ay napilitan rin siyang tanggapin ang mundong inaalok ni Julian sa kanya, yung mga bagay na ipinangako nito sa kanya noon. Wow! Ang laki ng bahay, parang mansyon! Namamanghang sabi ni Precious nang makarating na sila sa bahay na ipinatayo ni Julian. Matapos niyang magpasya na lumipat na doon kasama ang quintuplets at magsama-sama na sila bilang isang buong pamilya. Dito na po ba tayo titira? Tanong naman ni Jared na namamangha din dahil sa nakikita. Yes mga anak, dito na tayo titira. Sasamahan natin ang daddy niyo dito. Kawawa naman kasi siya dahil mag-isa lang siya dito. May halong pagbibiro na sabi niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Julian at nagkangitian sila. Magpapaalam din ako sa inyo kids na pakakasalan ko na mama niyo para magiging Mrs. Navarro na siya at hindi na siya mawala pa sa akin kahit kailan. Pagkuway baling ni Julian sa mga bata. Kasal? Gustong-gusto ko po yan, Daddy. Gusto ko makita na kinakasal kayo ni Mama. Napapatalon-talon pa si Precious dahil sa tuwa. Sunod-sunod ding nagbigay ng sagot ang apat. At lahat ng mga ito ay pumapayag at sobra ring natutuwa. Tara na, pasok na tayo sa loob, sa bago nating tahanan. Malapad pa rin ang ngiti na sabi ni Julian. Yay! Tumakbo na agad si Jerry pero hindi naman nagpahuli sina Jared at Precious. Marami po ba laruan sa loob? Tanong ni Jiro at nang sumagot ng yes si Julian ay humabol na rin ito sa tatlong kapatid. Naiwan si Joros na nanatili lang nakahawak sa kamay ng daddy nito. Okay ka lang ba, Joros? Bakit hindi ka nakikipag-unahan sa kanila? Pansin ni Julian. Marami po bang masasarap na pagkain sa loob? Imbis ay tanong ni Joros sa daddy nito. Nagkatinginan na lang sila ni Julian at napangiti. Ang batang si Joros nga pala ang tipo ng batang walang pakialam sa ibang bagay basta may pagkain. At iyon ang lagi nitong uunahin. May mga niluto naman ang kasambahay natin, pero kung gusto mo, ipagluluto kita ng paborito mong adobong manok. Natatawa pang bahagya na sagot ni Julian. Sa huli ay naging masaya ang pagsasama nila bilang isang buong pamilya. Napatunayan ni Maria na sinsero talaga ito at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito tumitigil sa pagpapakita ng mga efforts para makabawi sa kanila. Tinanggap na rin niyang alok nitong kasal at nagpaplano silang bumuo pa ng isang anak. Sa lahat ng ginawang yon ni Julian para sa kanila, hindi rin ito nakalimutan ng mga magulang niya. Bagamat tumanggi ang mga ito na tumira sa malaking bahay nila. Kaya ang ginawa ni Julian, pinaayos na lang niya ang luma nilang bahay kung saan nakatira ang mga ito at binigyan ng maliit na negosyong sari-sari store. 7 taon man ang lumipas bago sila nagkitang muli ni Julian. Wala pa rin naman siyang pagsisisi na nireserve niya ang puso niya at pagmamahal para dito. Sa simula pa lang kasi ay hinangaan na talaga niya ito at may naramdaman na siyang kakaiba para dito. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!